may tambala na! At eto na sila, ang nag-isang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Hayaan ninyong simulan ko ang sulat ko sa pagbati sa inyo ng isang masaganang bagong taon. Itago niyo na lang ako sa pangalan Ora, isang retiradong government employee at tambalanista since 2005. Sumulat ako para humingi ng payo. Galing ako sa malaking pamilya na hindi naman malaki ang kita. Ang resulta, lumaki kami ng mga kapatid ko na salat sa lahat ng bagay. Nasanay kaming panganay lang ang nakakaranas ng bagong damit at gamit. Lahat ng pinagliitan niya at pinaglumaan, ipinapasa hanggang makarating sa bunso. Naalala ko pa, kulay berde ang uniforme naming palda sa eskwela. Ako ang bunso at pagdating sa akin, asul na ang kulay ng palda. Pagdating naman sa pagkain, kailangan hati-hatiin lahat. Nung bata ako, akala ko sobrang mapili sa pagkain ng nanay. Ayaw niya ng cake, hindi siya kumakain ng ice cream, hindi niya gusto ang egg pie. Ngayon ko lang naisip na sinasabi lang niyang ayaw niya para magkasya sa aming magkakapatid. Bata pa lang sinabi ko na sa sarili ko na hindi ko uulitin ang sa tingin ko pagkakamali ng mga magulang ko. Mag-aasawa lang ako kapag financially handa na ako. Mag-aanak lang ako ng kaya kong buhayin. Nais kong lumaking komportable ang mga anak ko. Na-achieve ko naman tambalan. Nagdesisyon kaming mag-asawa na 2 lang ang magiging supling namin. Napagtapos namin sila sa magandang paaralan. Nagtatrabaho na sila ngayon at umalis na sa poder naming mag-asawa. Sa New Zealand namamalagi yung isa at yung isa naman nasa Australia. Malayo sila sa amin buong taon pero kapag panahon ng Kapaskuhan, umuwi sila for 10 days para makasama kami. Hindi ko maitatago na yun ang pinakamasayang 10 araw sa buong taon ko. September pa lang, inaayos ko na ang bahay at pinagmumukha ko ng Pasko. Naghahanda ako ng menu habang nakabakasyon sila. Niluluto ko yung mga pagkaing paborito nila noong mga bata pa. Sa gabi, tabi-tabi kaming natutulog sa isang silid gaya nung maliliit sila. Yung kama naming mag-asawa sa kwarto ay talagang pinasadya para sa 4 na tao. Kahit nung dalaga at binata na sila, natutulog silang kasama namin kapag may sakit, kapag malungkot, or kapag nanood ng TV kasama namin at tinamad nang bumalik sa kanilang kwarto. Tapos na ang Kapaskuhan tambalan. Tapos na ang bakasyon nila at bumalik na sila sa kanilang trabaho. Malayo na naman sila sa akin. Malungkot. Nung unang umagang wala na sila, may kirot sa puso naming mag-asawa habang kumakain kami ng agahan. Yung mga upuan kasi nila sa hapagkainan, bakante na naman. Nagluto ako ng sinampalukang manok noong isang araw at naluha ako habang nagpipiga ng sampalok. Paborito kasi yon ng anak kong babae. Comfort food ang tawag niya doon.
Noong maliliit pa sila, ang gulo-gulo ng bahay namin. Nagkalat ang mga hinubad na sapatos, nasa sahig ang mga hinubad na damit, butas ang sofa dahil tinusok ng lapis, may sulat at drawing ng Crayola ang mga dingding. Laging mainit ang ulo ko, kakaimis ng kalat at kakalinis ng hindi maubos-ubos na dumi. Maingay, magulo. Dadalawa lang sila pero kapag naiwan ko sandali, halos magpatayan na. Kung hindi nag-aaway, nagtatawanan na malakas at nagsisigawan habang naglalaro. Ngayon, tahimik na ang bahay. Malinis. Wala nang mga sulat at drawings sa pader. Wala na yung mga sapatos na nakakalat sa sahig. Wala nang maruruming damit na kung saan-saan nakasabit. Wala na kasi yung mga nag-iingay at nagkakalat. Malayo na sa amin yung mga anak naming ilang dekada naming kasama sa bahay at sa buhay. Ilang taon na din naman kaming ganito, pero hindi ako masanay-sanay. Malungkot ako sa tuwing aalis na sila. Nagiging iyakin ako ilang araw matapos namin silang ihatid sa airport. Enero pa lang, binibilang ko na kung ilang araw na lang bago magpasko ulit. Tambalan, may mapapayo ba kayo para maibsan ang kalungkutan ko? Paano ko kaya maitatawid ang mga araw hanggang Disyembre? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Aura. Hi, Aura! Alam mo, bago ka namin bigyan ng payo kung anong gagawin mo para maitawid ang mula ngayon hanggang December ulit. Medyo matagal-tagal pa, no? Kasi isang taon pa talaga ang ating gugugulin. Ang mas matinding reflection na pwede nating makuha mula sa kwento ni Aura is yung talagang ang bilis lang maging bata ng mga bata, 'di ba? Yes. Minsan lang sila maging bata. Wala lang, nakaka-guilty lang yung mga ganitong klaseng kapag ka nakakarinig ka ng first-hand story ng mga ganito. Magigilty ka dun sa mga moments na may kinurot kang bata kasi nagsulat ng gamit ang pentel pen sa kama. Yan, sa yung, dingding. Sa dingding. Yung mga permanent marker. Permanent marker. Yung mga, yung nakakalurky kasi meron, buti nga ngayon partner na uso na yung tinatawag na washable marker. Yung mga water-based. Mga water-based, ganyan. Pero kahit naman bilan mo sila ng ganun, mas gusto nila yung permanent. Diba? Totoo. Diba? Tapos may mga ganyan na may makukurot kang bata, may masisigawang ka, maiirita ka kasi kalilinis mo lang, nakatapak ka na naman ng dinosaur. Diba? Yung mga laruan masasakit sa paa kapag natapakan. Totoo, Lego, dinosaur, kotse, lahat ng may gulong, 'di ba? Truck, 'di ba? Mga matatapakan mo 'yan eh. Yung kalilinis mo lang, kapipicture mo lang na ang ganda doon sa lagayan ng mga damit at mga gamit, 'di ba? Kakalatin nilang lahat 'yan, 'di ba? Ganado silang ikalat, hindi isa dalawa, kundi isang kahon o isang basket ng mga laruan. Ang lungkot kahit na sabihin mong, ang kukunin mo lang, 2 laruan lang, yun ang lalaruin mo. Hindi po mangyayari yan. ang gagawin po nila, itatapon nila talaga lahat ng laman ng box na yan, 'di ba? Kahit pa sabihin, disiplinahin mo naman ang sarili mo, 'di ba? Kung ano lang yung carry mong laruin, yun lang ang laruin mo. Hindi po yan susunod, 'di ba? At nakakalungkot isipin na minsan napapagalitan, nasisigawan, minsan nakukurot pa, 'di ba? Nasisipa, 'di ba? Nakita ko nga pinakain mo yung isang laruan sa anak mo. Huwag ka magulo. Nailabas niya na yun. Pumasok siyang Lego, lumabas siyang Lego. So bali wala namang nabawas. Wala, okay naman. Ayos naman ang lahat. Walang natira. Charing. 'Di ba? May mga gano'n na parang mapapagalitan mo kasi nagsulat, hindi dapat magsulat sa ganyan. Ako partner kaya hindi kami nagagamit ng puti. Bihira kami makitang kulay puti sa bahay namin. Bukod sa maitim naman talagang aming budhi.
Para mag-match siya, 'di ba? Alam ko talagang may mga bata. At habang may mga bata, sigurado ako na kahit sabihin mo sa kanilang wag tatapak ng may sapatos, o kahit sabihin mo sila maghugas muna ng paa bago tumapak sa mga puti, 'di ba? Puting bedsheet, puting sofa, ganyan. Hindi mangyayari. Kaya hindi nila susundin yan. Hindi talaga. Kaya wala kaming kulay puti sa bahay namin. Ganado sila nagtatapak sa sopa. Oo, gusto nila nang may yun. sapatos, Correct, nang may diba? tsinelas, Kahit yung marumi yung paa nila. Correct, 'di ba? Kahit pa sabihin mong ilang beses, 'di ba? Kahit kaka-carwash lang, 'yan. Sasakyan. Kahit kaka-carwash lang, naku, kakalati nila yung French fries diyan. And ako, para sa akin, there are days na nakakapagod. Lalong-lalo na kung kalilinis mo lang, o kaya effort mo lang pumunta sa car wash, ang tagal mo doon, 3 oras ka naghintay, 'di ba? Tapos pagbalik kakalatan lang talaga, 'di ba? Pero sa totoo lang, minsan lang sila ganun. Dadating yung panahon, lahat ng description ni Aura na sinabi niya na wala nang nakakalat na sapatos, wala nang nakasabit sa kung saan-saan na mga damit, wala nang mga tsinelas na wala sa pwesto, wala na yung mga hapagkainan na laging maraming hugasan, mawawala ding lahat yan kasi ang matitira sa loob ng bahay, 2 na lang. 'Di ba? Mangyayari. Kaya isang paalala na habang sila po ay bata, habang kayo pa ang bida ng kanilang mga buhay, 'di ba? Gawin niyo din po silang bida ng buhay po ninyo, 'di ba? Natin, 'di ba? Kasi as parents with small kids, relate kami ni partner sa ganito. Minsan lang, before we all know it, 'di ba mga kabisyo, ang lalaki na nila. Magugulat ka, may iba ng mundo. Magugulat ka, may iba ng mga kausap, hindi na lang ikaw. May diba? iba nang hinahabol yan. Sa true. Kung ngayon ikaw pa yung hinahabol ng mga anak mo, namnamin mo yan kasi darating talaga yung time. Ikaw naman yung maghahabol sa kanila kasi meron na silang ibang hinahabol. Yes, yung mga jowa nila, yung mga crush nila, yung mga apple of their eyes nila. Iba na yung mga gusto nilang pagkwentuhan na nangyari sa araw nila. BFF nila, hindi na ikaw. So habang minsan 'di ba may mga ganun tayo, absent-minded tayo sa mga kwento ng mga anak natin. Pero ang dami nilang kwento, 'di ba? Mamimiss mo 'yan. Kasi katatampo mo yun. Na parang bakit ang dami niya palang kwento tapos hindi ko alam. Tapos nagkakaintindihan sila ng BFF nila o ng tropa nila kasi sila yung naka-experience doon nang hindi mo alam. And deep inside, syempre nasasaktan ka. Maraming ganong klase ng nanay. Ako talaga, kapag nakakarinig ako ng ganitong klase ng kwento, masarap siyang pakinggan, mga kaibigan. Bakit? Kasi summary po ito ng kwentong pagdadaanan natin. Yes, true. Yung kwento ni Aura ay summary, o kumbaga isang libro na pinagdaanan niya, na pagdadaanan ng mga batang magulang pa ngayon. Na parang hindi pa natin nakita yun eh. Diba, na pagdating ng panahon, 2 na lang pala kayo sa bahay. Yung dating magulong bahay, diba mawawala yun. Kasi magiging 2 na lang ulit kayo. Sino kayo? Yung mag-asawa na lang. Nakikita lang natin sa videos. Oo. Nakikita lang natin sa imagination. Kasi katulad nito, kwento ni Aura. Pero tayo mismo, dahil bata pa yung mga anak natin, hindi pa natin nararanasan. Yes. Kaya nga, it's more of mas pa itong mensahe na ito. Sorry na, Aura, balikan ka namin doon sa talagang gusto mong next week, wait ka lang ha. Para meron kang something to look forward to, 'di ba? Ang pinaka-importantious talaga, it's really a reminder for parents with small kids, yes. 'di ba? Na namnamin, i-enjoy ang bawat moment with them. Lahat ng pwedeng bonding moments na pwede ninyong gawin na hindi naman kailangan mamahalin lagi. Kahit napakasimple lang na pagpunta sa tindahan, 'di ba? Or makinig sa kanila habang sila ay nagkukwento, or tumutok sa kanila habang sila ay naglalaro, gawin po natin. Yun yung parang talagang nakuha kong lesson mula sa kwento ni Aura, kasi dadating ang panahon, buti nga ikaw may 10 days ka pa eh. May mga iba pumupunta lang sila sa kanilang mga magulang ng mismong Christmas Day. Christmas Eve hindi na nila kasama, at maiintindihan, kailangan din natin maintindihan yun kasi may sarili-sarili din silang pamilya, 'di ba? Maswerte ka pa nga sa 10 araw eh. Oo. Na dinadalo ka, nakakasama mo, tapos tabi-tabi kayong natutulog. True. Ang cute nung kwento na yon. So parang kami sa kwentong binigay mo sa amin ngayon, Aura, nagkaroon kami ng roadmap na parang ayun din pala yung patutunguhan namin balang araw. So habang wala pa kami doon, nasa journey pa lang kami, 'di ba? Nasa daan pa lang kami ng kwentong pinagdaanan mo. Nanamnamin na kaagad namin yung journey na yon. Yes. Nakasama namin yung mga anak namin habang makalat ang bahay. Correct. Nanamnamin namin na habang kami yung hinahabol. 'Di ba? Nanamnamin na sama-sama kaming kumakain kasi
darating talaga yung time, dalawa na lang ulit kayong kakain sa hapagkainan. It's a sad truth. Correct. Diba? Mangyayari talaga yun. Correct. So this is also a lesson not just for young parents but also for the children. May ganito pong struggle ang mga nanay natin, ang mga tatay natin, ang mga magulang natin ang hindi natin alam habang tayo ay malayo na. Although hindi naman tayo masisisi kasi darating talaga yung time na magkakaroon tayo ng kanya-kanyang buhay, mag-establish tayo ng kanya-kanya nating pamilya, pero wag sana nating kalilimutan na meron pong gantong pinagdadaanan ng mga magulang natin habang wala tayo. Correct. So anong gagawin natin? Anong practical na pwedeng gawin? Yan. Habang malayo po tayo sa kanila, kumustahin din natin kahit wala tayo physically. Truth. Kahit hindi natin sila kasama face to face. 'Di ba? Video call. Ang bilis na ngayon Constant communication. Correct. Kumbaga partner, no excuses na ngayon Dati, Yes. isipin mo na-experience pa natin yung party yung magre-record sa tape. Tapos kailan pa dadating yung tape? Ibo-voice tape mo. Kailan pa dadating yung voice tape? Yan. Diba? Ni-record mo siya birthday mo, dumating Christmas. Diba? Minsan di pa nakakarating. Diba? Kasi absent yung kartero. Alam niyo pa ba yung role ng kartero? Diba? Dumating man, nasira yung tape, kinain ng kaset. Correct. Totoo. Diba? Ngayon kung di kayo makarelate, palibhasa, late na kayo pinanganak lahat. Diba? Kaming mga nakarelate sa kartero, tape na kinain, cassette tape na nag-record, voice tape, 'di ba? Relate kami diyan. Mas mahirap pa nga nung araw Mas madali na ngayon to communicate. Correct. Diba? So yun yung pinaka-practical na pwedeng gawin ng mga magulang at ganoon din ng mga anak. Pareho kayong gagawa ng paraan to communicate to each other. Correct. Para maramdaman niyo yung presence ng bawat isa. Tama. So in that case, maiiwasan yung pangungulila. Napaka-importante po nun. You call your parents at si parents kumustahin din yung mga anak ninyo. Correct. Kumustahan kayo na parang as if yung alam niyo yung nangyayari sa bawat araw. Kasi nga, correct. Kasi updated sa latest happening, updated sa latest chika. Kung marites ka sa office mate mo, mas maging marites ka sa buhay ng nanay at tatay mo. Kumusta na ba sila? Totoo yun. Kasi meron ganyan habang nagpipiga ng sampalok ay umiiyak. Correct. Kaya maasim po yung Sa sinigang. true, kaya may talagang tamang-tamang asim at alat, diba? May kasama kasing luha na hindi natin alam ha. Sa true lalo, Maraming diba? ganyang kwento yung mga nanay at tatay natin na dapat aware tayo, sensitive tayo sa kanilang nararamdaman na kapag wala tayo, sobra po yung pangungulila nila. Pwede natin silang invite kapag weekends. Yes. Napadalhan natin sila ng pang-grocery. Kasiyahan ng mga yan, ay naalala ako ng anak ko. Correct. Ganon. Kung malalayo talaga, hindi na makauwi pag weekends kasi Australia tsaka New Zealand partner. Hindi na ubus na lahat sa ano. Kakabiyahe. Yung sama-sama sila pero wala na silang pera. Sama-sama silang pagod. Correct. Sama-sama silang ano ba? Tuyot-saurus. Walay-saurus, gangay-saurus. Diba? Utang-saurus, diba? Kung hindi posible, a video call at chat, messenger, pang-grocery talaga. Pang-grocery. Pero ang pinaramdam mo na hindi ka nakalimutan will do. Diba? Yun. At hindi na namin ididikta yun. Alam nyo na yung dynamics ng pamilya ninyo kung ano yung magpapasaya sa mga magulang ninyo. Yes. At mabalik tayo dun sa talagang tinatanong ni Aura. Ano bang gagawin para maitawid ang mula January to December, 'di ba? Balikan mo lang din Aura, syempre, or maghahanap ka ng ways na maging masaya din, 'di ba? Kaya nga 'di ba, kapag medyo mas matanda na, mas aktibo na sa simbahan. So pag nag-active sa church, anong ginagawa, 'di ba? Mas maraming nakikilala. But before we all know it, hindi ka na makausap ng mga anak mo, ang dami mong sinarihang organisasyon, 'di ba? At lahat sa organisasyon yun, ikaw ang presidente. Correct, di ba? Officer ka. O di naman kaya, zumba-zumba. Yung mga ganon. Yung tipong mauubos na yung oras mo. Meron akong mga kalalang ganyan partner na sa sobrang kabisihan nila sa kanilang social life. Kasi all their lives, they took care of their kids. So nung inaalagaan nila yung kanilang mga anak, hindi nakakalimutan na yung kanilang sariling social life. Nung finally, nagsiliparan at nagsialisan na yung mga anak, nagkaroon ng social life. Diba? At yung mga anak, hindi na makausap yung nanay kasi yung nanay at tatay laging wala. Kasi nga, may social life. Diba? Correct. So, yun yung sasabihin namin sa iyo, Aura, develop your social life. Tama. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun! Oo, Make yourself busy. Correct, make yourself busy. And alam mo, sa totoo lang, ang dami ng ways to be busy. Sabi ko nga, partner, di ba, sabi natin, maswerte tayo na nung panahon ng, di ba, yung pandemic, pangalawang, parang,
pangalawang ng beses sa lifetime ng world na nangyari. The first was in the early 1900s ba yun? Para nagkaroon ng pandemic, epidemia, whatever, 'di ba? Pero nung mga panahon yun, iniisip natin, paano kaya sila nag-survive, 'di ba? Tayo na-survive din natin yung pandemic. Bakit? May Netflix. Ang dami niya, Netflix, Disney Channel, Prime Video, iba-iba pa yung Chinese movies, sa Thailand movies. Kumbaga, ang daming ganon. So, hanapin mo, Aura, kung alin yung magpapaligaya sa'yo. Before you know it, memorize mo na, ang dami mo na napanood na Korean novela. Di ba yung mga ganun? Promise, ito, literal, meron akong mga kilala na sa sobrang busy nila, sa pinagkakaabalahan na lang kung ano-ano, hindi na sila makausap ng mga anak nila. Yung mga anak pa nila, correct, yung mga anak pa nila yung namimilit, tumigil ka muna sa bahay, ganon. Hindi ka mapakalima. Hindi ka mapakali. Makati ka ng paa mo. Truth. Diba? So, may mga ganon. May mga pwede kang gawin na ganon. Kasi siguro sila yung mga parents na nakuha na yung tamang gawin. Oo, pero correct. Dumaan din sila sa ganito, sa paano gagawin, pangungulila. correct, 'di ba? Actually, ito namang pagdadaanan mo lang yung mga first 2 weeks of January. Kasi sabi nga ni Aura, 'di ba, hindi naman to bago. Every time ganito naman yung nararamdaman ko. So, di naman pala bago sa'yo to eh. So, namnamin mo lang tong kalungkutan kasi normal lang naman yan na mararamdaman mo. 'Di ba? Wala pa naman akong na-encounter na natuwa talaga at tumambling split at kandiret dahil sa kaligayahan dahil umalis na yung mga anak, 'di ba? Wala. So, namnamin mo lang kalungkutan, then eventually, kailangan mo tanggapin na they have their own lives. You have your own life also, 'di ba? Swerte mo nga actually, Aura, swerte mo kasi meron kang taga New Zealand, meron taga Australia. Mabilis lang ang paghingi ng pera, pang Zumba, pang yung DI. iba kakilala namin, Correct. sama-sama hanggang ngayon, Correct. hanggang kaapu-apuan. Masaya naman sila, pero lagi silang gutom. Correct. Nag-away-away kasi laging laging kulang ang ulam. Tama, laging tulala, 'di ba? Kasi kumbaga parang kitaan mo na lang din ng goodness or good side yung sitwasyon mo kasi meron naman. Totoo 'yon. Yung perspective na napalaki mo ng maayos sa mga anak mo. Bumabalik-balik pa rin sila, 'di ba? Correct. Yun, nakakatuwa na kaagad sa pakiramdam yun na parang, parehong successful yung anak ko, yung dalawa kong anak, at mayroon na silang magagandang buhay sa magagandang bansa. So, yun pa lang, pag-iisipin mo, hindi ako nagkulang sa kanila. Naging mabuting magulang ako para sa kanila. So, pag iniisip mo yun, napaka-rewarding na kaagad nun napaka-satisfying na kaagad ng feeling na yon. Another thing, may mga setup na parang hinihiram yung mga apo nila. Although dito family setup ng mga Pinoy yon kapag nandito sa Pilipinas. Para maiwasan ang pangungulila ng mga magulang sa kanilang mga anak, hinihiram nila yung mga apo. Ginagawa, sabi nga, libangan. Pera muna ni JR, hihiramin ko muna ngayong weekend. O habang walang pasok, o habang Christmas vacation or summer vacation, sa amin muna. 'Di ba, kaya nga may tinatawag tayo, favorite kasi ng lola yan. Favorite ng lolo yan. Lola's girl kasi siya. 'Di ba? Kasi may mga ganung apo pinapahiram para maibsan again ang kalungkutan ng mga magulang natin. Tama. So yung apo nila, yung magiging source of happiness, panandalian. So pwede yung mga ganung setup. Yun yung mga practical na pwedeng gawin. But ultimately, communication is key. Napaka-importante nun. Video call ninyo, sobrang tuwang-tuwa na po sila. And don't forget the money. Napaka-importante nun. Grocery, pambayad ng bills. True. Ikasasaya nila yon. Yung tipong, ito, 1,000, punta ka sa parlor. Bahala ka na kung anong gawin. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin dyan. Ang sarap sa pakiramdam nun kahit wala ka. Sa totoo. Diba? Okay na anak, okay na yung pera, masaya na ako. Ingat ka na lang dyan, ha? Hindi ka na niya hahanapin. So truly. So yun din, wag mong kalilimutan. Padalhan din ng sustento. Kahit alam mong pensyonado yung mga magulang mo, for example. Lagi namang kulang. Alam mo, kahit nga madaming pera, partner, laging kulang. So, welcome. Reward sa kanila yun. So reward sa kanila. Kumbaga magandang regalo na yun para sa mga magulang natin. Lagi natin silang bigyan ng pera. Kasi naiisip nila, naalala ako ng anak ko. Correct. Tapos binigyan pa ako ng pera. Sigurado magiging magiging masaya. Hindi ka na nila hanapin, yung pera na lang. Oo, enough na yun for them. Yes. Huwag tayong magkunwari. Pero totoo talaga na extra sensitive ang mga parents. For example, meron akong certain
situation na, nakita ko agad yung sensitivity ng parents. Ito lang, last Christmas. Ito, recently lang. Mainit-init pa. Oo, mag-withdraw ko sa bayan. Kaya lang, since ang ATM kasi gamit na gamit, tapos holiday pa, so madaming mga ATM na walang laman. Oo, correct. Or ang pila hanggang Tendency is, pumunta talaga ako, tumawid ako ng kabilang bayan hanggang sa makarating ako ng Lucena City. So, lumabas ako ng bahay, kasama ko yung mga anak ko, kasi syempre, hindi naman sila papayag ng lumalabas ako nang hindi sila kasama. So, daddy, sama ako. So, ang intention lang naman namin, mag-withdraw. So, walang pera dun sa bangko. Nakarating kami ng Lucena City. Nakarating kami ng SM. SM Lucena, para makapag-withdraw. Para makapag-withdraw. So, pagdating ko ng SM, syempre, kasama yung mga anak mo. Pag kasama po natin ng mga anak natin, kahit ang intention lang natin ay pag-withdraw, pagbalik mo, ang dami mong binili. Oo, hindi mangyayari yung nag-withdraw ka lang. Hindi mangyayari yung nag-window shopping ka lang. Totoo, diba? yan. So, pagbalik namin, ang dami naming dala, may bread, may palaman, mga paborito nila, may mga candy. So, pagbaba namin ng kotse, akala ng nanay na nag-shopping kami nang hindi siya kasama. So, may ganun silang impression. Nagdamdam na bakit hindi nyo ako sinama. Nag-SM pala kayo. Ayan, nag-SM kayo, hindi nyo siya sinama. Pero mga nakachinelas lang kami nun. Kasi nga, ang intention lang is mag-withdraw. So, doon ko agad na-gets na ang mga magulang talaga, they are extra sensitive sa lahat ng mga galaw natin. So, kailangan maging careful tayo doon. So, in that case, susunod na lalabas kami, pag namili kami, dapat kasama rin siya. Correct. Para maiwasan yung pagiging emosyonal, para ay naalala din ako ng anak ko kahit lumabas sila ng mga apo. Yes. Diba, totoo. Nangyayari po talaga ang mga ganyang klase mga bagay-bagay. Pag ganun ba, extra sensitive ka rin? Hindi pa. Kasi hindi mo pa na baka hindi pa kasi ang busy ko din eh. Ang busy ko din. So, hindi pa. Kaya nga ito yung nakikita kong parang advantage of having kids na medyo late in life. Kasi busy, malaki, paano ba? Matanda ka na. Oo. At hindi ka din magtatampo kasi kahit yayain kanilang lumabas, hindi ka sasama. Bakit? May hindi mo na kaya. Pwede din. Kunyari pag teenager na sila, tara, let's go. Ayoko na. Kayo na lang. Uwian nyo na lang ako ng pancake. Actually, meron din namang mga ganyan. Yung parang ayaw na nila. Ayoko naman ganun. Gusto ko lagi yung kasama. So far, hindi ko pa yan nakikita sa ngayon. Sabi mo nga roadmap, diba? So, hindi ko pa nakikita yan kasi magkakasama pa kami lagi. Sabi ko nga sa'yo, partner magkakasama. Ang lalaki naming tao, hindi naman kami mga maliliit na tao, diba? Pero magkakasama kami siksikan lagi sa isang kama. So, hindi ko pa nararanasan yung hindi nyo ako sinama, ganyan, mga ganong eksena. Hindi ko sure, bilang may hormonal imbalance. Bilang unstable mag-isip. Bilang may hormonal imbalance. Sa ngayon, parang feeling ko nakapink ako, tas masaya ako today. Hindi ko naiisip yung mga ganyang klaseng kalungkutan. Pero, let's cross the bridge when we get there, diba? Right now, ang intention ko lang, because of the reminder from our story, is to cherish every moment. Yes, correct. Yun na lang muna. Kasi dadating din talaga yun katulad niyan, partner, ako gets ko naman yun na naramdaman nung ni nanay Diba? Parang, okay, nalingat lang ako, hindi lang ako kasama. Nag-SM pala kayo. Pero hindi naman siya nagsalita, pero naramdaman mo nga hindi siya nagsalita, pero hinampas niya yung ref. Nagpipigadan siya ng sampalok. Sabi ko, parang iba yung extra asim ng sampalok natin. May kasamang luha. Yung pala lumuha din. So, may ganun sila. May ganun talaga. And then, tsaka, plus partner, sometimes, hindi nila maiwasan. Kasi naniniwala talaga ako sa chemical and hormones imbalance. Okay. Hindi na, as you grow older, may yung mga dating normal na mga nagpo-function, hindi na sila ganun. Nagmamalfunction na sila. Nagmamalfunction na sila. So, nagiging extra sensitive. Mga ganong kemerot. So, naniniwala din ako na kahit ayaw nilang maging matampuhin, nagiging matampuhin because as a doctor for today, physiologically speaking, may nangyayari sa loob ng katawan nila. Parang babaeng may toyo. Di ba sinabi ko na yan, partner? Parang, minsan mahirap hindi nila pero hindi nila maiwasan. Bakit ganun? Oo, kasi may toyo lang talaga kasi sila. Ganon.
Yun lang naman. So maging kunyari, 'di ba, maging siguro maging extra sensitive sa mga sa mga parents natin kasi meron po silang ganung kwento. Yes. Malamang itong kwento na ito hindi alam ng mga anak ni Aura 'Di ba? Kinuwento na lang niya sa tambalan. And dahil naging kwento ito para sa ating lahat, maging aware tayo, 'di ba, sa pakiramdam ng mga magulang natin. Sensitive po sila. Lalong-lalo na kung umaalis tayo ng bahay. True. Totoo 'yun no, yung excitement ng mga magulang mo kapag alam nilang uuwi ka at yung kalungkutan nila kapag alam nila na aalis ka na. Totoo. Diba? Na laging nandun yun. Dapat maging aware. So ngayon, kung aalis ka at ayaw mong malungkot ang mga magulang mo, mag-iwan ka ng 10,000. Ganon. Tatahimik yan. Yan, tatahimik ako. Excited lang. Mawawalang hormonal imbalance. Kasi feeling ko, ako parto, bigyan ako ng 10,000. Mawawala lahat ng saltik ko. Kahit umalis ka, di ba? Hindi ako malulungkot. May 10,000 kang iniwan sa akin di ba? Pan-shopping di ba? Ganun dapat. Hindi yung umalis ka ng bahay nang walang, di ba, wala kang iniwan sa nanay mo. Wala man lang kahit ano. Kundi kalat ng bahay. Correct. Malulungkot talaga sila. Malungkot na nga, pagod pa. Alamin ang kasiyahan ng mga magulang. Di ba? At alam mo yon kasi mga magulang mo sila. Ang cute lang nung idea na sama-sama kayo sa isang kwarto, no? Nagpagawa kayo ng kwarto para sabay-sabay magkakatabi kayo matulog doon. Ang laki. Oo, no. Special custom. Ang hirap lang dyan sa mga customized na ganyan. Pati yung hindi ka makakabili kasi ng customized, pati yung pakumot niyan yung bedsheet, lahat. Yung kutsyon. Yun lang yung mahirap doon. Pero ang malaki naman yung yung iba may king size, mas malaki doon yung California king. Talaga king size. King. Aring king size. Yun pang malakasan talaga, yun pang maramihan talaga yun. Siguro mararamdaman namin to, Aura, kapag Although, yun nga, binigyan mo kami ng picture. Oo, meron na kaming na-envision na namin yung mga ganap. Yes, ito din yung mangyayari sa amin bilang young parents. Ito yung mangyayari sa amin in the future. Hindi lang talaga halatang young parents kami, pero yes, we are. Kasi bata pa yung mga anak diba? Nakikita pa namin yung gulo. Nakikita namin yung kalat. Ganon. Pero pag dumating yung time na, oo nga, ito yung kwartong makalat dati Correct. Ito yung sala na punong-puno ng punong-puno ng kung ano-anong nakakalat na hindi mo nagugustuhan, pero empty na siya ngayon kasi malalaki na sila. Tama. Diba? Totoo yun. Minsan lang sila magiging bata. Kaya namnamin natin yun. Sabi ni Dennis Villahermosa, kami sanay na kasi yung mga anak namin may sarili ng mga lakad. Hindi na kami nagtatampo kung hindi kami kasama. Siguro kasi ng mga bata sila, lagi naman namin kasama. Ayun. Siguro face lang din, no? So, kaya nga feeling ko, itong si Aura, si Nanay Auring, feeling ko yung... Sabi nga, nagpapabata nga ako ng pangalan, Aura nga Although Aurora talaga pangalan. Kaya nga Nagpa-aura-aura ka pa, Auring talaga yan. Aurora, Arlita, ganyan. Tapos Aura. Paggamitin mo, panindigan mo yung pangalan mo. Dapat, aura ka lang ng aura para hindi ka nalulungkot. Correct. Kumingi ka ng pang-aura sa mga taga New Zealand mong anak. Aura ka dito, aura sa mall, aura sa mga kumars. Kung saan-saan, sa mga kumars, sa mga kumpars, ganun. Sa mga ka-Zumba mates mo. Mars, aura tayo bukas. Anong team natin sa Zumba? Para mabisi ka din. Ganun. Nagkaroon tuloy kami ng ng idea. Ano nga bang gusto kong maging pag wala na yung mga anak ko, di ba? Oo, ano nga bang Zumba gagawin girl ka ko? rin ba? O hindi ko pa alam. Si Mamits ba tawag sa'yo? Mamita. Si Mamits basta gusto sa bahay, wala yung mga anak niya. Basta Australia cool din. granny ako. Gusto ko. As a cool granny. Diba? Yung parang kaya ko pang uminom ng frozen margarita kahit lagi ako nagbe-brain freeze. O kaya nangingilo ng mga ipin. Let's cross the bridge when we get there. Pero habang wala pa, alam na this, mga kabisyo. Namnamin. Okay, Docs? Exit na kami. Bye-bye. Babush.